Magsisimula ang Part 7 sa pagtatanong ni Lin Yuan kung hindi na ba si Wu Zuanguo ang una sa listahan. Sumagot naman si Wang Jin na hindi pa siya nakapunta sa unang pwesto kasama ng kasalukuyang freshman at siya ay itinuturing na isang nakatagong talento. Ipinakita ni Wang Jin ang teleponong nagpapakita ng leaderboard sa screen. Ngayong alas 3:30, ang unang lugar ay inookupahan ni Chu Chenny. Ang pinakamahusay na solong beast soul ng Black-Headed Golden Eagle. Ang pangalawang pwesto ay napunta kay Shen Kang, ang White Fang Beast Soul. Ang ikatlong pwesto ay si Wu Zuanguo, ang hari ng Golden Winged Centipede Beast Soul. Ang ikaapat na pwesto ay si Li Qingnan the Dark Purple Monstrous Vine Beast Soul. Ang ikalimang pwesto ay inookupahan ni Wang Lin the Red Flame Tiger Beast Soul. Ang ikalabing-walo na pwesto ay inookupahan ni Sun Glan ang makulay na Glass Butterfly Beast Soul. Pagkatapos nito ay seryosong nagdagdag si Wang Jin sa ikalawang araw pagkatapos may lathala ang listahan. Lumikha si Wu Zuanguo ng isang organisasyon ng mga mangangaso sa ranggo, at kinuha niya si Li Qingnan at Shen Kang at isang grupo ng iba pang malalakas na mga kalalakihan. At nangako si Wu Zuanguo ng maraming benepisyo, at ngayon maraming mga mag-aaral ang nasa kanyang organisasyon, ngunit ang mga lalaki tulad ni Wang Lin at Chu Chenny ay hindi sumali sa kanila. Naisip naman ni Lin Yuan na hindi magkasundo sina Wang Lin at Wu Zuanguo kaya hindi ito nakakagulat, at kung pag-uusapan daw nila ang tungkol kay Chu Chenny na tinutukoy si Wu Zuanguo ay wala siyang ideya tungkol sa kanyang lakas. Sinabi naman ni Wang Jin na nakaupo sa upuan mula sa harapan ni Lin Yuan ay bumulalas siya, nakakailanganin lamang ni Chu Chenny ng 4 na araw upang maabot ang tuktok. Ang nakakatawa ay hinamon siya ng maraming mga mangangaso ngunit isa na lang silang balakid kaya naiwan si Wu Zuanguo na sobrang inis. Ngumiti naman si Lin Yuan at nagtanong kung natalo rin sa kanya si Wu Zuanguo. Ipinaliwanag ni Wang Jin na sa totoo lang ang kanilang mga kaluluwa ay iba kay Chu Chenny. Halimbawa ay maaaring lumipad ito at imposibleng mahuli siya ng makamandag na mga lason kaya siya ay nanalo. Idinagdag niya na siya ay magpapadala ng isang battle video para mapanood ni Lin Yuan. Ngunit ngayon kailangan niya ng magmadali para pumunta kay Zhao Ming, gayunpaman sumagot si Lin Yuan na sasama siya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, at pagdating nila sa silid ni Zhao Ming ay nakahiga siya sa isang hospital bed na nakabalot ang mga braso at binti sa mga bendahe. Nang makita niya si Lin Yuan ay agad niyang tinanong kung bakit siya nandito. Pumunta naman si Lin Yuan sa kanyang kama at naglagay ng basket ng tangerine sa mesa, at tinanong niya kung kamusta na ang pakiramdam niya. Sumagot si Zhao Ming na okay lang siya, ngunit agad na napabulala si Wang Jin na magiging maayos siya kung ang mga taong iyon ay hindi gumawa ng anumang mali. Si Zhao Ming naman ay ngumiti ng awkward at sinabi na ito ay dahil ang kanyang mga kasanayan ay mas mababa sa iba. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Song Lan ay makikipaglaban sa taong iyon ngayon. Sumagot si Wang Jin ng oo mamayang gabi sa 7th Arena. Nang marinig ito ay umupo si Zhao Ming sa kama. At galit na sinabi na kasalanan niya ang lahat, kung mas malakas lang daw siya, hindi mangyayari ang mga ito. Nang marinig ito ay sinubukan siya ni Wang Jin na pakalmayan siya kaagad, na nagsasabi na dapat siyang kumalma dahil sa baka lagyan na naman siya ng bendahe. Tinignan naman siya ni Lin Yuan habang pinagmamasdan niya ito na may pag-aalala, at tinanong kung si Yuan Li ang gumawa nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang gabi, at sina Lin Yuan at Wang Jin nasa Arena No. 7 na ng Modo University. Si Wang Jin ay kumakain ng merienda at ipinaliwanag na ang kalaban ngayon ay tinatawag na Yuan Li. Siya ay nasa ika-25 na ranggo, ngunit siya ay lumalaban para dito, at umaasa rin siya na mapapanalo ito ni Song Lan. Dahil sa laban nila Zhao Ming at Yuan Li ay hindi niya pa pinakita ang kanyang buong lakas. Lumingon naman si Lin Yuan nang may gulat kay Wang Jin kung bakit parang walang pakialam si Wang Jin sa kanyang ranggo. Kinumpirma naman ito ni Wang Jin sa isang ngiti na oo, dahil napakahirap sa kanya na lumaban para sa isang pwesto sa listahan, at maaari niya lamang na mapabuti ang kanyang katalinuhan, hindi siya umaasa sa sinuman na mang-alap ng impormasyon, dahil sa gusto niyang ibenta ito at gusto niyang maging pinakamalaking nagbebenta ng mga serbisyo ng impormasyon sa China. Nang marinig ito ay nasabi ni Lin Yuan na tila kahit ang mayayaman ay nahaharap sa kahirapan. Tumingin naman si Wang Jin sa mabituing kalangitan at ipinaliwanag na sa totoo lang ay may kapatid siyang may hindi kapani-paniwalang talino, ngunit dahil sa mga isyu sa pagsasabuatan ay pumasok siya sa Yanjin University,
Gusto niya talagang maging katulong ng kanyang kapatid kaya naman nangongolekta siya ng impormasyon. Nang marinig ito ay labis na nagulat si Lin Yuan, at sa kanyang imahinasyon ang isang nakatatandang kapatid na lalaki ay parehong nakatatandang kapatid na lalaki, at isang ama sa parehong oras, mahirap daw isipin kung anong uri ng tao ang kanyang nakakatandang kapatid. Bigla namang isinantabi ni Wang Jin ang pagkain at sinabing magsisimula na ito. Sa sandaling ito ay pumasok si Yuan Li sa arena at nanunuya na nagtatanong kung maghihiganti ba si Song Lan para sa tanga na iyon. Habang nakatayo si Song Lan sa harap niya, itinuro niya ang kanyang daliri sa mayabang na si Yuan Li at sinabing masyado na siyang mayabang. Bilang tugon ay itinuro din ni Yuan Li ang kanyang daliri at tumawa na nagtatanong kung tungkol sa isang laban na iyon ang pinag-uusapan ang sinasabi niya. Napaka nakakatawa daw nito dahil mahina naman daw si Zhao Ming at hiniling pa nga daw niya na ipagtanggol siya. Naririnig ito ni Song Lan at galit na kinuyam ang kanyang mga kamao, at galit na nagsimulang sumanib at mag-transform sa isang makulay na glass butterfly. Nakita ito ni Yuan Li at hindi makapaniwala, napatanong kung ito ba ang kanyang beast soul. Sa mga salitang ito ay nagsimula siyang tumawa ng husto at sinabing napaka-cute ng butterfly. Tumingin naman siya ng nakakatakot nang may galit kay Song Lan at napabulalas na ang kanyang makintab na mga pakpak ay perpekto para durugan niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumanib at nag-transform sa isang malaking unggoy na may 4 na braso. Nang makita ito ng mga tao ay labi silang nagulat, dahil ang beast soul ni Song Lan ay napakalayo ng agwat kay Yuan Li. Sinabi naman ng isang tao na narinig niya na ito ay isang auxiliary soul na walang combat power, kaya napatanong siya kung paano ito makakalaban sa armadong unggoy na may 4 na braso dahil si Yuan Li ay isang agresibong beast soul at si Song Lan ay nasa panganib ngayon. Tuwang-tuwang lumingon si Wang Jin kay Lin Yuan at sinabing si Yuan Li ay hindi kapani-paniwalang malakas, mayroon siyang bawat pagkakataon na makapasok sa top 10 sa mga ranggo. Kaya tinanong niya kung may pagkakataon si Song Lan na manalo, habang si Lin Yuan naman ay pinagmamasdan ng mabuti kung ano ang nangyayari, at sumagot na hindi pa niya alam. Ngunit ngayon ang unggoy ay malinaw na may kalamangan. Sa sandaling ito ay biglang inabot ng unggoy ang paro-paro, ngunit ito ay gumamit ng acceleration, nang akala ni Yuan Li na nahuli niya ito. Ito ay lumitaw sa likod niya, at si Yuan Li ay labis na nagulat, at bigla ang paro-paro ay gumamit ng furry, at inatake ang unggoy mula sa likod nito, pagkatapos ang unggoy ay sumisigaw sa sakit. Dahil dito, ito ay bumagsak sa lupa, nasabi naman ni Lin Yuan na ito pala ang kapangyarihan ng glass butterfly. Sinabi naman ni Wang Jin sa kabila ng pagiging karaniwan ng kaluluwa, kailangan pa rin itong isaalang-alang upang si Yuan Li ay hindi mag-relax lang at siya ay magdurusa. Tumingin naman sa kanya ang paro-paro ng may panunuya. Galit na sigaw niya na dapat mamatay si Song Lan, matapos ang mga salitang ito ay tumayo siya at tumalon patungo sa paro-paro, ngunit sa isang iglap ay lumipad ito sa paligid ng unggoy at ito ay kanyang inatake. Napabulalas naman si Wang Jin sa takot at sinabing nabaliw na siya, ngunit ipinaliwanag ni Lin Yuan na hindi. Ito ang mga pagtatangka na itulak si Song Lan sa gilid ng ring upang limitahan ang espasyo ng sandali at lumikha ng pagkakataong umatake. Sa sandaling ito ang paro-paro ay maingat na tumitingin sa paparating na pag-atake ni Yuan Li. Habang si Lin Yuan ay patuloy na nagpapaliwanag na ang pakikipaglaban sa isang nakakulong na espasyo ay naglilimita sa lugar ng labanan, na iba sa pakikipaglaban sa isang open field. Sa makatuwid, sinubukan ni Yuan Li na paikliin ang distansya at bawasan ang bisa ng mga pag-atake ng paro-paro. Sa sandaling iyon ang unggoy ay tumalon upang salakayin si Song Lan. Si Wang Jin ay nagtanong na natakot at nalaman na ang sitwasyon ni Song Lan ay delikado. Ang unggoy ay nagtaas ng kamao at may kumpiyansa na sumisigaw na ang mga paro-paro ay walang kahit anong kayang gawin at kailangan niya ng tumigil sa pagtakbo at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Sa mga salitang ito ay tumalon si Yuan Li sa pagtutok ng kanyang kamao ng diretsyo sa paro-paro, ngunit sinamantala ni Song Lan ang kahinaan na ito, at ang unggoy ay natigilan sa takot, at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari dahil siya ay hindi makagalaw. Tumugon ang paro-paro na hindi nito magagawang paliitin ang espasyo, at ang kalalabasan ng laban ay malalaman na. Pagkatapos nito ay nagsimulang ilipad ng paro-paro ang kanyang mga pakpak ng napakabilis. Ngunit ang unggoy ay ngumiti na tila uhaw sa dugo, at sinabing kahit na mas malakas si Song Lan sa tanga na si Zhao Ming, ay siya pa rin ang mananalo dahil sa parehas silang hangal.
Matapos masabi ang mga salitang iyon ay nagsimula siyang mag-ipon ng enerhiya para atakihin si Song Lan. Nagulat naman si Song Lan nang makita ang ginawa ni Yuan Li at nasabi niyang hindi ito maganda. Sa sandaling iyon ang unggoy ay gumamit ng sunod-sunod na mga pag-atake at maraming matutulis na pulang sibat ang sumabog mula sa kanyang dibdib, at ang mga sibat ay direktang lumilipad sa paru-paro at pinupunit ang kanyang mga pakpak. Dahil doon ay si Song Lan ay nalaglag sa lupa at walang nagawa, pagkatapos ay tumalon si Yuan Li at malisyosong ngumiti at sinabing oras na para pahirapan ang tanga na ito. Pagkatapos ng mga salitang ito malakas niyang sinuntok ang paru-paro paibaba at sinubukan niyang durugan si Song Lan. Matapos iyon ay tumayo siya sa harap ni Song Lan at sinabing alam niyang marunong siyang lumipad kaya naghanda siya ng aerial attack. Sa sandaling iyon ang paru-paro ay sinubukang lumipad. Ngunit idiniin ito ng unggoy sa lupa gamit ang kanyang paa, at nagtanong kung patuloy na sinusubukan ni Song Lan lumaban. Matapos ang mga salitang ito ay lalo niyang pinahirapan si Song Lan, habang ito ay patuloy na tumatawa ng malademonyo. Nagtataka naman si Wang Jin habang may luha sa kanyang mga mata, kung nasaan ang referee, dahil wala pang nag-aanunsyo ng resulta ng laban at sinabi niyang papatayin siya ng halimaw na si Yuan Li kapag nagpatuloy ito. Habang patuloy sa pananakit si Yuan Li ay sinabi niyang isa siyang tanga dahil sa hindi mapoprotektahan ng auxiliary soul ang sinumang mahina. Ngunit mahilig pa rin daw siyang ipagtanggol ang iba, dagdag niya pa umaasa din siya na maaalala ni Song Lan ang aral ngayon sa mahabang panahon. Sa sandaling ito ay lumitaw ang referee at sinabing batay sa mga resulta ng tunggalian, si Yuan Li ay makukuha ang pwesto ni Song Lan sa mga ranggo at siya ay magiging ika-18. Nang marinig iyon ay si Yuan Li ay bumalik sa pagiging tao at siya ay tumawa ng malakas na nagsasabing kung gusto ipagpatuloy ni Song Lan ay maghihintay siya anumang oras. Ngunit ngayon ay kabilang na daw siya sa kanyang kaibigang tanga na nasa infirmary. Matapos iyon ay umalis siya, ngunit bago pa siya tuluyang makaalis ay biglang narinig ang boses ni Wang Lin na dumiretso sa kanya, na nagtatanong kung wala ba siyang hiya. Matapos iyon ay mabilis siyang lumapit patungo sa kanya, habang si Yuan Li ay nanunuya kung bakit ba siya nangingialam dahil alitan nila ito ni Song Lan, kung gusto niya daw na lumaban ay pwede siyang pumunta kay Wu Zuangu. Nang marinig ito ay nagngangalit si Wang Lin sa kanyang mga ngipin sa galit, at sinabing ang lakas ng loob niyang sabihin ang mga iyon. Kung magsasabi pa daw si Yuan Li ng mga ganoon ay pupunitan niya ang kanyang bibig. Lumingon si Yuan Li sa kanya na nagbukas ng kanyang mga braso at nagtanong kung siya ba ay nagbabanta. Sa kasamaang palad, ang taong pinakamataas sa listahan ay hindi maaaring hamunin ang taong pinakamababa sa listahan. Narinig naman ito ni Wang Jin at nairita sa kay-abangan ni Yuan Li. Kaya nagtanong siya kay Lin Yuan. Ngunit ito ay wala na sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon ay pumasok si Lin Yuan sa arena at sinabi sa seryosong tono na hayaan niyang labanan niya siya. Nagtaka naman si Yuan Li kung sino ba siya, ipinaliwanag. Ipinaliwanag naman ni Lin Yuan na siya ay kaibigan ni Song Lan at siya ay nasa ika-312 na posisyon sa ranggo, at sinabing sa susunod ay hahamunin niya siya. Napahawak naman sa ulo si Yuan Li at itinuro ang kanyang daliri sa ating bida at nagsimulang tumawa ng malakas, habang tinatawanan ang kanyang rangkang na ika-312 sa pwesto. Sinabi naman niya sa ating bida nang may nakakatakot na tingin na ayon sa mga patakaran ay wala siyang karapatan na hamunin siya dahil sa babang pwesto niya sa rangkang, at tinanong niya siya kung ayaw niya na bang mabuhay. Nakangiting tumugon lang naman si Lin Yuan na talagang hindi niya pwedeng hamunin ngayon. Ngunit sa loob ng 12 araw ay magiging kwalipikado na siyang hamunin siya. Nagtaka naman si Yuan Li sa 12 araw na sinabi niya, pagkatapos ay naisip niya na upang hamunin siya sa napakaikling panahon na iyon ay kinakailangan ng ating bida na sumailalim sa matinding pagsubok araw-araw. Pagkatapos noon ay idinagdag niya na dahil sa sobrang kumpiyansa si Lin Yuan, ay maghihintay siya, at kung mabaigo daw siya ay personal niyang babaliin ang kanyang mga buto. Idinagdag naman ni Lin Yuan na hindi niya kailangang mag-alala, at maghintay lang daw siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Song Lan at tumakbo papunta sa kanya kasama si Wang Jin. Hinawakan ni Song Lan ang kanyang kamay at sa huling lakas niya ay nagsimula siyang humingi ng tawad dahil sa natalo siya. Agad naman siyang pinakalma ni Lin Yuan at sinabihan siyang magpahinga at upang mabawi ang kanyang kalusugan, dahil siya na ang bahala. Pagkatapos ay bumaling siya kay Wang Lin at nagpasalamat sa kanya sa pagtatanggol kay Song Lan. Ipinaliwanag ni Wang Lin na hindi sila nasiyahan sa pag-uugali ng mga ngaso noon,
ngunit habang nakikita niya na si Lin Yuan ay hindi isang takot, nagpasya siyang hamanin si Yuan Li. Tumugon naman si Lin Yuan kung natatakot siya sa lahat, ano pa daw ang silbi ng pagpunta niya dito. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad at sinabing kailangan na nilang pumunta sa infirmary, habang si Wang Lin ay nananatiling tahimik saglit at pinapanood si Wang Jin at Lin Yuan na tumutulong sa paglalakad kay Song Lan. Pagkaraan ng ilang segundo ay sumagot siya ng okay lang, at napagtanto niya na ang pagkakaibigan nila Lin Yuan ay napakagandang pagmasdan. Makalipas ang ilang sandali sila Lin Yuan ay nanatiling malapit sa hospital bed sila Lin Yuan at Wang Jin, kung saan sugatan si Song Lan na nakahiga, at si Wang Jin ay lumingon kay Lin Yuan at nagtanong kung seryoso ba siya sa sinabi niya sa arena. Nagtanong naman si Lin Yuan kung sa tingin niya ba ay hindi niya kaya si Yuan Li. Tumingin naman si Wang Jin sa kanya ng kainahinala at tumugon na hindi pa nila alam ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Lin Yuan na sa loob ng 12 araw ay malalaman nila ito. Laking gulat ni Wang Jin sa tugon na ito. Kinabukasan ay nasa arena 57 si Wang Jin, habang napagmamasdan niya si Chen Hai na isang mutant si Serpent na nirerango na may 8-star Beast General rank sa hierarchy na nasa ika-262 na posisyon sa rangkang. Mapanuksong sinabi ni Chen Hai kay Lin Yuan na siya ay talagang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Dahil sa hinamon niya si Yuan Li upang umangat sa ranggo, para labanan siya, bigla namang itinaas ni Lin Yuan ang kanyang mga kamay at sumigaw na tama na ang usapan, pagkatapos ay nagsimula siyang sumanib sa Beast Soul. Nagulat naman si Chen Hai sa kanyang pagkainip kaya nagsimula na rin siyang sumanib. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-transform siya sa isang malaking sea serpent at malakas na umuungal, habang si Lin Yuan ay nag-transform din sa isang malaking black lizard. Agad naman siyang binalaan ng ahas na mag-ingat, pagkatapos ay umatake siya at umikot sa katawan ng Black Lizard, at sinigawan ni Chen Hai si Lin Yuan na huwag na siyang pumalag at mamatay na lang sa kanyang katawan, napansin naman ni Lin Yuan na maganda ang kanyang mga galaw. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito sapat para sa kanya. Sa mga salitang ito ay itinapon niya ang ahas sa isang tabi at iniisip na ito ang kapangyarihan ng isang master ng beast, at hindi sila magkapantay. Pagkatapos ay hinawakan niya ito at sinabing oras na para tapusin ito. Ngunit agad na inamin ni Chen Hai ang kanyang pagkatalo, dahil doon ay inanunsyo ng host na ang nananalo ay si Lin Yuan, habang ang mga manunood ay nagulat dahil sa sobrang bilis na natapos ang laban. Nasabi naman ng iba na nasa antas ng Beast King si Lin Yuan kaya hindi ganoon kahirap para sa kanya na manalo. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumasok si Lin Yuan sa silid sa ilalim ng titig ng mga manunood. Habang si Wang Jin ay bumulalas ng nakangiti na siya ay magaling, para sa pagtatago ng ganoong kapangyarihan sa lahat ng oras, si Lin Yuan ay nagulat din at nagtanong kung sinusubukan daw ba ni Wang Jin na kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Ngumiti si Wang Jin at tumugon na siya ay nagkaroon ng magandang ideya kung paano kumita ng pera, at tinanong niya kung interesado ba siya. Kaagad na hiniling sa kanya ni Lin Yuan na sabihin niya. Sa sandaling ito ay sa tingin ay madaling na lang na magkapera, at sinabi ni Wang Jin na ang kanyang kwento sa labanan kahapon ay mabilis na kumalat sa buong unibersidad kaya ngayon siya ay hindi kapani-paniwalang sikat na. At siya ay magbubukas ng isang opisina ng mga taya. Ang pagtaya ay kung si Lin Yuan ay mananatiling walang talo sa loob ng 12 araw o hindi. Ngunit upang maghanda ng mabuti kailangan niyang malaman ang tunay na kapangyarihan ni Lin Yuan. Pagkatapos ay ibinulong ni Lin Yuan sa kanyang tainga na ang kanyang lakas ay humigit kumulang katumbas ng isang 2-star Beast King. Nang marinig ito ni Wang Jin ay agad niyang ibinulalas na si Lin Yuan ay mas malakas kaysa kay Song Lan. Napagtanto niya na sadyang nagpapanggap si Lin Yuan, at lumapit siya sa kanya at nagtanong kung gaano siya kumpiyansa na tatagal siya ng buong 12 araw nang walang pagkatalo. Maingat niyang sinagot na humigit kumulang 75%, sa higit pang mga kalaban sa ibaba ng top 20 ay hindi banta sa kanya. Ngumiti naman si Wang Jin at sumagot na sige kung ganoon at tataya siya ng 10 million, at hahatiin niya ito sa 60% hanggang 40%. Nagtanong si Lin Yuan kung sobra-sobra na ba iyon, sumagot naman si Wang Jin nang may ngiti na syempre hindi. Dagdag niya pa siya ang susi sa kanilang tagumpay, naguguluhang tanong naman ni Lin Yuan kung bakit siya. Makalipas ang ilang sandali ay nalipat ang eksena sa Cafeteria No. 2 Nanograms Modo Beast University.
Sa loob nito ay pinakita si Yuan Li na galit na kumakain habang ang ibang mga tao ay napatingin sa kanya. Habang patuloy sa pagkain ay bigla siyang may narinig na isang tao na nagsasabing mabuti ay ayos lang siya. Agad naman na tinanong ni Yuan Li kung ano ang kanyang ginagawa doon. Ipinaliwanag ni Wu Zuangu na may narinig siyang humahamon sa kanya, pagkatapos ng tunggalian kay Songlan kahapon. Tumugon naman si Yuan Li habang patuloy siya sa pagkain at sinabing isa lang yun na payaso sa labas ng nangungunang 300 na pwesto. Kaya ano naman daw ang kawili-wili tungkol doon? Si Wu Zuangu ay sumandal sa mesa at tumugon na tila hindi pa nakakarating sa kanya ang balita na ang lalaking iyon ay tumaas na sa ika-262 na ranggo, at sinasabing siya ay may lakas na isang Beast King rank. Nagulat naman si Yuan Li sa antas ng Beast King rank na narinig. Ngumiti naman si Wu Zuangu at tumugon na narinig niya ang tungkol dito kaya nagpa siya siyang ipaalam kay Yuan Li. Pinapakalma naman siya ni Yuan Li at sinabing ang taong iyon ay hindi banta sa kanilang organisasyon kaya hindi niya daw kailangang mag-alala dahil sa hindi niya ipapaalam sa taong iyon ang tungkol sa mga gawain ng organisasyon. Matapos marinig ang sagot ni Yuan Li ay umalis si Wu Zuangu, na nagsasabing maghihintay siya ng magandang balita mula sa kanya. Pagkatapos noon si Yuan Li ay nagsimulang mairita, habang iniisip ang sinabi ni Wu Zuangu na isang Beast King ang taong iyon. At sinabing hindi na siya makapaghintay na makaharap ito.